It's chapter 5, beginning verse 7 up to verse 11. Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia itong pagkasabi. Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyaga na pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayin ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Verse 10, mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon, buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. And last verse, sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig ninyo ang patungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Tayo panandalian manalangin. Lord, dalangin namin na mapagpala kami patuloy ng iyong mga salita. Dalangin namin ang iyong Santong Espiritu ang patuloy na kumilos sa amin, mag-illuminate, magbigay ng kaliwanagan. Hindi lang namin basta maunawaan ang iyong mga salita, kundi Panginoon, ito ay kumilos at patuloy na magbago sa aming buhay. Patuloy na ihanda mo kami, Panginoon, sa patuloy na pagsabak sa mundong ito. At patuloy na patibayan at palalimin mo kami sa iyong mga salita ngayong oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maaari tayo makaupo. At mga kapatid, ilang beses binanggit ni James dito sa passage natin ang patungkol sa muling pagbabalik o muling pagdating ng ating Panginoon. By the way, sa Greek ito ay kung tawagin parousia o parousia. Ito yung arrival ng ating Panginoon, arrival of the Lord. Ito yung muling pagdating ng ating Panginoon. Ilang beses binanggit? Verse 7, basahin ko, sabi doon, magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Verse 8, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. And verse 9, ano sabi doon? Sapagkat malapit nang dumating ang hukom. At syempre, tinutukoy ng hukom doon, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. So, that's why, ang pinaka-main theme ng ating pag-aaral ngayong oras na ito ay ito. We must wait for our blessed hope, the coming of the Lord Jesus Christ. Dapat tayo ay maghintay sa ating blessed hope, yung ating pag-asa. At ano yung ating pag-asa? Ang muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. Kung titignan natin yung ating sarili, madalas madidismaya tayo kapag tayo ay nakatingin sa ating mga personal na problema. Kung titingin naman tayo sa kapwa natin, sa paligid natin, mas madaming problema. Mas nakakadismaya. Kung titingin naman tayo, lalo na, di ba? Sa government natin, kung ano yung mga nangyayari. Hindi ko alam kung nanonood kayo sa Facebook o sa mga balita. Hindi ko alam kung ano yung papaniwalaan, kung ano-ano yung mga nangyayari. Ang gulo, no? Talaga nakakalugmok pag ganito yung mga pangyayari sa paligid natin. Para bang wala ng hope. Para bang wala ng pag-asa. Pero, bilang mananampalataya, meron tayong inaasahan. Meron tayong pag-asa. At ano yun? Ang muling pagdating ng ating Panginoong Hesus. At sa mga huling araw, anong pangako ng Diyos? Kapag siya ay muling dumating, papawiin niya, di ba, ang bawat luha sa ating mga mata. Dahil nangako ang Panginoong Hesus na sa kanyang pagbalik, di ba, wala nang pighati. Diba, dami nating pighati sa buhay. Ang dami nating mga sakit, ang daming pain, ang daming suffering, ang dami nating tinitiis. Puro pagtitiis na lang, parang ganun ba? Minsan, nasaan yung pag-asa? Pero bilang isang mananampalataya, ang ating pinakahihintay at ang ating pinakapag-asa, walang iba, kundi ang muling pagdating
ng ating Panginoong Hesus. Dahil darating ang time, lahat ay magiging ganap na at lahat ay magiging perpekto na. Lahat ng mga taong naghihintay at nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yes, hinihintay natin ang Panginoong Hesus, yung kanyang muling pagbabalik. Pero tanong, gaano tayo ka-excited sa muling pagdating ng ating Panginoon? Tayo ba ay magiliw na naghihintay sa ating Panginoon? O baka hindi mo hinihintay. Kung hindi ka naghihintay, malamang sa malamang, baka hindi ka mananampalataya. Kasi bilang isang mananampalataya, ang pinaka hinihintay talaga natin. Hindi kung sino ang mananalo sa eleksyon. Hindi yon. Ang pinaka hinihintay natin ay ang muling pagdating ng ating Panginoon. Dahil yun ang pag-asa. Minsan, ang mga tao masyado nilang pinuput yung kanilang trust sa paborito nilang politiko, etc., etc. Pero hindi yun ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin bilang isang mananampalataya at ang pinaka hinihintay natin, walang iba kundi ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. And again, question natin, hinihintay ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? Kung hinihintay natin, gaano tayo ka-excited sa ating paghihintay? And then another question, madali ba mag-antay? Madali ba mag-antay? Actually, mahirap naman talagang magantay. Pero, eto, kung sa gawa, kasi, ang pag-antay, wala ka namang gagawin, di ba? Mag-aantay ka lang. Kung sa trabaho or sa gawa, hindi mahirap, di ba? Pero alam niyo ba kung ano ang mahirap? Yung magkaroon tayo ng tamang attitude while we're waiting sa ating Panginoon. Yun ang mahirap eh. Sa totoo madali magantay, pero ang mahirap, yung magkaroon ka ng tamang, ano bang Tagalog ng attitude? O tamang pag-ugali. Tama. Okay. Ang mahirap, yung magkaroon ka ng tamang ugali sa yung paghihintay. Yun ang mahirap sa paghihintay. Kaya nga nasabi natin na mahirap ang paghihintay. Pero kung maghihintay lang o mag-aantay lang, madali. Pero ang mahirap sa pag-aantay, yung magkaroon ka ng tamang attitude while you are waiting. That's why ito yung ating pag-aaralan ngayon. Dito lulundo yung ating pag-aaral. While we are waiting for our blessed hope, what will be our attitude? Ano ba yung dapat na attitude natin? Number 1, 4 na bagay lang naman ito, kaya mabilis lang ito. Number 1, makikita natin sa verse 7 ito, ang kailangan na meron tayo, ang attitude na meron dapat tayo, ay marunong tayo. We are waiting patiently. Patiently. Mapagpasensya. Verse 7, basahin ko. Mga kapatid, verse 7, mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo, ang magsasaka, buong tiyaga niyang hinihintay, ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagan ang pagpatak ng ulan. So sa ating pag-aantay, ano ang dapat na attitude natin? Dapat maging matiyaga tayo. Yun ang tamang attitude kapag tayo ay naghihintay. At ang hinihintay natin, walang iba kundi ang Panginoon. Halimbawa ganito. Merong nangutang sa'yo. Tapos, sabi mo, sige, papairamin kita. Kita tayo sa ganitong lugar, tapos, sa ganitong oras. Yung pumunta ka na sa usapan ninyo, pagdating mo dun, wala. Pinaghintay ka pa. Biruin mo yun? Nangungutang na. Pinaghintay pa. Ano ba magiging attitude mo pag gano'n ng senaryo? Maiinis ka, di ba? Ako na nga nagpapautang. Ako pa ang paghihintay. Pero kung baliktad naman,
Kung ikaw naman yung nangungutang, tapos pinaghintay ka, ano magiging attitude mo? Okay lang, di ba? Basta po utang, kahit 3 oras kong hintay niya, basta po utangin niya ako. Walang problema sa akin. Di ba? Pero ito, ganun din dapat sa paghihintay natin sa Panginoon. Dahil ang hinihintay natin, walang iba kundi ang ating pag-asa. Kaya dapat, huwag ka mainip, maging matyaga ka. Yun ang tamang attitude sa ating paghihintay. Kaya nga sabi ni James, gumamit siya ng illustration, sabi niya doon, verse 7, buong tiyaga niya ang hinihintay, sabi niya doon, as a farmer, bilang dapat maging katulad tayo ng isang farmer or magsasaka. Verse 7, buong tiyaga niya ang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatyagaan ang pagpatak ng ulan. Yung pag-aantay sa ani. Diba? Sino ba ditong nakapagtanim na? Yung mga magsasaka dito. Si nanay siguro lagi nagtatanim yan. No? Pero, yung mga magsasaka, meron talagang period of time ng pag-aani nila eh. Tama? At kapag dumating na yung ani, at yun ang pinakahinihintay, syempre blessing yun. Yes, yeah. At isa sa pinaka-inaabangan, hindi lang yung ani ang isa sa pinaka-inaabangan ng mga magsasaka ay yung pagpatak ng ulan. Di ba nga, pag Mayo ba yun? Mayo, di ba yung unang patak ng ulan sa Mayo? Di ba? Tinitake natin yun as a blessing kasi sobrang init, tapos bilang uulan. Ganun din, bilang isang magsasaka, kung ikaw ay magsasaka, isa sa pinaka-inaantay nila, inaabangan nila, yung pagpatak na ng ulan. Pero ngayon, wag mo naman sanang umulan, okay? Wag muna ngayon. Mamaya, pagkatapos, Lord, kaya nagpipray nga ako kanina, sabi ko, Lord, wag munang umulan, pwede naman, Lord, pagkatapos ng gathering namin. So, pero bilang isang, back to to our topic, bilang isang magsasaka, bilang isang mananampalataya, tularan natin yung katiyagaan ng isang magsasaka sa kanyang pagtatanim. Dapat hindi tayo katulad ng isang bata. Alam nyo ba, yung first time, di ba, na kayo nagtanim sa school or sa pag-aaral ninyo, especially sa elementary, yung munggo, lalagyan nyo, di ba, sa may bulak. Di ba yung mga bata, anong gagawin nila? Maya-maya nga, tumubo na. yung pag binungkal nga pag tinanim nga sa lupa, di ba, pagkatanim, maya-maya, titignan, tapos hanggang bubungkalin hanggang sa mamamatay lalo yung tanim. Dapat hindi tayo ganon. Hindi tayo mainitin. Tularan natin talaga ang magsasaka na alam nila at hinihintay nila, okay, yung pagpapala. At yun ang kaya nga yung ani, blessing yon. Yung pagpatak na ulan, blessing yun. At ang hinihintay natin, walang iba kundi ang ating blessed hope. Ang ating pag-asa, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat, while we are waiting, sa ating, maging mapagpasensya tayo. Okay? Pangalawa, ang dapat natin gawin, kapag tayo ay naghahantay, dapat ini-strengthens natin ang ating puso, ang ating heart. Basahin ko sa verse 8, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob, sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ito, kapag tayo ay naghihintay, mahalaga na dapat maging matatag ang ating damdamin, ang ating loob, ang ating puso, habang tayo ay nag-aantay. Walang iba kundi sa ating pag-asa, ang ating Panginoong Jesucristo. Maging matatag tayo at maging matibay tayo habang tayo ay nag-aantay. Huwag tayo panghinaan ng loob. Huwag tayo masiraan ng loob kapag tayo ay nag-aantay. Dahil anong sabi doon? Nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Darating na si Lord. At sigurado ang pagdating ni Lord.
Diba? Hindi baka. Darating ba si Lord? Parang hindi. Kapag ang Diyos nangako na muli siyang babalik, tutuparin at tutuparin niya. Kaya, maging ano tayo? Maging matatag at patatagin natin. Siyempre, sa biyaya pa rin ng Diyos, yung ating damdamin, yung ating loob, habang tayo ay nag-aantay dahil malapit nang dumating ang Panginoon. At dapat maging matiyaga talaga tayo at talagang tibayan natin yung ating loob. Kung yung iba nga naaantay natin, di ba? Di ba yung mga dito, yung mga ligaw-ligaw? Saka na kayo, pag ano na kayo, ha? Pag may hanap buhay na kayo. Ano ang dapat gawin? Kung yung ibang tao nga naantay mo, pwede bang hintayin mo ako pagka-graduate ko? Yung ibang tao nga naantay natin, di ba? Hintayin mo ako ha, pagka-graduate ko ha, basta ha. Yung graduate na, wala na, iba na yung gusto. Pero ito, kung yung iba nga, kung sa iba nga, nagagawa natin mag-antay, bakit hindi sa blessed hope natin? Di ba? Sa ibang bagay nga na gagawang mag-effort na mag-antay. Tapos sa Panginoon, maiinit ka. Panghinaan ka ng loob. Dapat hindi. Maging matatag ang iyong loob. At syempre, sino bang mapapatatag sa'yo? Walang iba kundi ang Diyos din. Hindi mo rin naman talaga magagawang maghintay, maging matibay, kundi dahil lamang sa biyaya at grasya ng Diyos. Pero again, dapat huwag tayong panghinaan ng loob. Dahil malapit nang dumating si Lord. Tanong, Pastor Art, kailan? Naalala ko yung sinabi ni Christ, nung tinanong siya ng kanyang mga disipulo kung kailan ang wakas o yung end times o yung kanyang muling pagdating. Baga, sinabi niya, wala nakakaalam. Maging ang anghel sa langit, maging ang anak, ang ama lang. Sa totoo, wala namang talagang nakakaalam kung kailan muling darating sino? Si Christ. And by the way, malaking tulong yun sa sanctification natin. Kasi kung alam natin kung kailan darating, di ba, po pwedeng, okay, Papa, maglululong muna ako sa mga ganitong mga kasalanan. Hindi pa naman darating si Lord eh. Ang problema, hindi natin alam at kagandahan na hindi natin alam, makakatulong yun saan? Sa ating sanctification. At anong sabi dito ni James? Malapit nang dumating si Lord. At yun dapat ang mindset natin. Ang tawag nga namin dito, dapat bilang isang mananampalataya ka, eschatological thinker ka. Pag sinabi eschatology, yung pag-aaral ng huling araw, yung malapit, dapat ganun lagi yung mindset mo. Dapat ang mindset mo, malapit nang dumating si Lord. Ganun dapat. Hindi, matagal pang dumating si Lord. Dito muna ako, sasagarin ko muna yung kasalanan. Hindi pa naman darating. Maling kaisipan nyo, bilang isang mananampalataya, buray nyo, 2,000 years ago na nasulat to ha. Pero anong mindset nila? Mag-isa mga sulat ni Paul, especially dito kay James, ang mindset nila, malapit na dumating si Lord. Malapit na. Hindi next year, saka na. Gagawin ko muna tong kasalanan na to. Ang problema, bilang dumating si Lord, nasumpungan ka saan sa kasalanan, yun ang problema mo yun. Okay? Kaya dapat ang mindset natin, malapit na dumating si Lord, magtatapat ako sa Kanya, hihintayin ko siya, titibayin ko yung aking loob, at matyaga ko siyang hihintahin. Hindi ako panghihinaan ng loob, ano man yung mangyari. Dahil alam ko, malapit nang dumating si Lord. Yun ang tamang attitude. Hindi yun saka na siguro. Matagal pa naman dumating yun. Hindi, pangatlo. And again, sabi ko sa inyo, 4 lang ito. Pangatlo. Ano ba dapat yung ating attitude kapag tayo ay naghihintay? Pangatlo, stop complaining. Stop complaining. Ito ang laging sakit ng mga tao nag-aantay. Magreklamo. Verse 9, basahin ko. Mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi na kayo hatulan ng Diyos sapagkat nalalapit na o malapit ang dumating ang hukom. Minsan, may tayong magsisihan. May tayong magreklamo. Kasi sa English, sa English translation, complaining ang nakalagay doon. Pero dito sa Tagalog, magsisihan.
Pero dapat, habang tayo ay nag-aantay, anong dapat nating attitude? Huwag na tayong pala reklamo. Lord, ang tagal mo namang dumating. Kailan ka ba darating? Lord, darating ka ba talaga? Again, sure na darating si Lord. Ano lang yung kailangan natin gawin? Huwag na tayong para reklamo. And kaya rin ito sinulat ni James. Di ba sa mga unang napag-aralan natin sa aklat na ito, sabi doon ni James, di ba? Count it all, yung mga every time you face trials, bilangin mo ito as kagalakan, as joy. Yun ang sabi ni James sa mga napag-aralan natin before. Kasi encouragement din ito eh. Kasi minsan, bilang isang mananampalataya, bilang isang believers, kapag dumaan sa atin yung mga mabibigat na problema, mamaya pagpapatuloy natin ito. Pero kapag dumanas tayo ng mga struggle while we are waiting, minsan hindi natin maiwasan ng magreklamo. Pero hindi yun ang tamang attitude. Di ba nga katulad ng inaral natin before, ang hirap kapag lagi kang may kasamang pala reklamo. Naka-experience na ba kayo sa trabaho? Ba? Pag meron kang katrabaho na wala kang narinig kundi puro reklamo. Yes, mayroon talaga ang trabaho, pero ang hirap kasama noon sa bahay, di ba? Puro angal. Ang hirap. Nakakarindi yun, no? Sa tingin nyo, kapag ikaw ay nagre-reklamo sa Diyos, natutuwa kaya si God? Kapag may struggle ka, reklamo ka ng reklamo, sabi mo, Lord, hindi ako karapat-dapat dito. Ano ba karapat-dapat sa'yo? Actually, karapat-dapat tayo sa impyerno kasi lahat tayo makasalanan. Di ba? Pero dahil lang sa biyaya ng Diyos, di ba, sa pamagitan nating mananampalataya, kaya tayo naligtas. Lahat to blessing, lahat to grace. Kaya kung lahat to grace, lahat na meron tayo grace, ano tayo magreklamo? Dahil ano ba talaga ang karapat dapat sa atin dahil sa ating mga kasalanan, di ba kaparusahan? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas. Magrereklamo ka pa ba kung may struggle ka? Karapat dapat nga talaga tayo sa impyerno tapos nagkaroon ka ng struggle, problema, magagalit ka na sa Diyos, magrereklamo ka na. Hindi nais ng Diyos. Di ba meron nga kanta, di ba? Reklamo ng reklamo, gustong maging Amerikano. Hindi mainam. Okay? Hindi mainam ang tayo ay laging nagrereklamo. So, last. By the way, si Christ, darating siya, yes, pero, sabi niya nga, may mga talata sa New Testament, sabi niya, sa muli kong pagdating, ang aking dala ay tabak. Ibig sabihin, magiging hukom siya. At ano sabi sa talata natin? Sabi niya, mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Si Christ ay darating bilang hukom. Kaya huwag na tayong magsisihan. Kasi sa eschatology, merong judgment na dalawa. Merong tinatawag na white throne judgment. Meron din tinatawag na bema judgment. Yung white throne judgment, bagamat ang sarap pakinggan, white throne judgment, pero yun ay judgment sa mga unbelievers. Okay? At paparusahan sila saan? Sa walang hanggang kaparusahan o sa apoy na walang katapusan. At yung bema judgment, ito ay judgment saan? Sa mga mananampalataya. Kung saan maaari tayong putungan ng ng corona. At syempre, yung corona din yun, ibabalik din natin sa Diyos. Kaya darating si Christ, hukom hindi lang sa mga unbelievers, kundi sa mga believers. May judgment din siya sa atin. Kaya dapat, huwag na tayong magreklamo, kundi tibayan natin ang ating loob. And then, again, last, pangapat, ito na tayo. Ano ba yung tamang attitude?
sa ating paghihintay. Lastly, wait with endurance. Wait with endurance. Maghintay na may katibayan. Verses 10 to 11. Mga kapatid, tularan natin ang mga propeta ang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. In verse 11, sinasabi natin mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Habang tayo ay nag-aantay sa ating Panginoon, darating at darating talaga ang pagsubok. At kapag dumating ang pagsubok, ano kaya magiging reaksyon natin? By the way, sa pag-aantay natin sa Panginoon, sa ating pag-aasa, hindi tayo parang nag-aantay na parang nagkakape lang. Okay, Lord, ubusin ko tong kape ko hanggang sa dumating ka. Parang relax lang. Hindi laging ganon. Yes, may time na ganon. May pag-aantay natin. Very easy lang. Pero sa pag-aantay natin, hindi laging ganon. Hindi laging easy. May mga time na may darating na mabibigat na problema. Actually, may mga problema nga talaga na hindi talaga natin kaya di ba? May time na gano'n ang mangyayari sa atin. Sabi ni James, tumulat kayo saan? Sa mga naunang mga propeta. Ano ba yung mga ginawa ng mga unang propeta? Malamang sa malamang, tinutukoy niya, Old Testament prophet. Sino ba ang huling Old Testament prophet? Si John the Baptist. Diba? Ano ba ginawa kay John the Baptist? Pinugot yung kanyang ulo. Nilagay sa plato. Nagtiis siya. At sino pa yung binigay dito ng example na matinding pagtitiis? Si Job. O si Job. Alam ko yung iba sa inyo, familiar kay Job. Ano ba nangyari kay Job? Di ba masagana ang buhay ni Job? Maganda yung kanyang pamumuhay, mayaman siya, marangya yung kanyang buhay. Nananampalataya siya sa Diyos. At ano pa? Marami siyang mga anak, marami siyang ari-arian. Pero ito, dumating ang time na sinubok siya. Nino? Ang Diyos. Inalaw ni God na pumasok sa kanya ang mga, o dumating sa kanya ang mga pagsubok. At ano nangyari? Isang iglap. Si Job, lahat ng kanyang ari-arian na wash out. Ang hirap mo, no? Tayo nga, naalala ko nga dati nung high school ako eh. Ang natitirang pera ko 100. Tapos, nasa bulsa ko 100. Tapos, nandun din yung panyo ko. Pagkakuha ko ng panyo ko, hindi ko namalayan, nalaglag yung 100. Hindi ko alam kung paano ako uuwi. Nanghina ako. Yung parang wala ka naman lagnat, parang lalagnatin ka. Kasi wala ka ng pera. Pero ano ba ang nawala kay Job? Konting salapi lang ba? Hindi. Lahat ng kanyang kabuhayan nawala. At itong matindi. Lahat ng kanyang mga anak ay naglaho din. Sunod-sunod, namatay yung kanyang mga anak. Bro niyo yun? Yung mamatay ka nga, hindi ko pa na-experience mamatay na, pero, di ba? Masakit yun. Di ba? Alam ko si nanay, di ba, na-experience niya na, di ba? Nang mawalan, nagkausap kami last time, na-experience siya nang mawalan ng kanyang anak. At napakahirap nun. Ang sakit nun. Pero anong nangyari kay Job? Isang anak lang ba yun nawala sa kanya?
Di, lahat ng kanyang anak. Kung di ako nagkakamali, anim sir, no? Anim yung kanyang anak. Hindi ko. Lahat ng kanyang anak nawala. At itong matindi, nagkaroon pa siya ng sakit. Nagkaroon pa siya ng malubhang sakit. Anong sabi ng talata? Nagkaroon siya ng maraming piksa sa buong katawan. Sino ba na dito nagkaroon ng piksa? Si Ken daw, nagkapiksa. Pero ito sabi ng talata, sabi sa Book of James, yung buong katawan niya tad ng ng piksa. Wala sinabi kung yun ay leprosy. Kung leprosy yun, okay, itong yun, mas mahirap yun. Bili nyo, anong naranasan ni Job? Nawala yung kanyang negosyo. O yung kanyang hanap buhay. Nawala siya. Lahat ng kayamanan niya nawala. Lahat ng kanyang mga anak nawala. Nagkaroon pa ng sakit. Ang hirap nun. Diba? Meron ba sa atin naranasan na yung ganong mga karanasan? Sa loob ng isang araw, nawala lahat? At ito ba? Hindi pa tapos. But wait. Yung asawa ni Job. Di ba? Di ba pag yung mag-asawa, kinakasal, anong sasabihin nila sa isa't isa? Ano yung sumpaan nila? Di ba magsasama sila saan? Sa hirap at ginawa. Pero ito anong nangyari? Anong nangyari sa asawa ni Job? Yung naghihirap na si Job, anong sabi kay Job? Magtatapat ka pa rin ba sa Diyos? Isumpa mo na ang Diyos mo, tumalikod ka na dyan. Yun ang pagkakamali talaga ni Job. Nagkamali siya ng inasawa. Kaya di ba, sabi ko sa inyo, merong dalawang mabigat na desisyon ang gagawin ng isang tao. Una, kung sino ba yung kanyang sasampalatayan. Tama? Kasi kapag mali yung sinampalatayan mo, anong result nun? Saan ka pupunta? Sa hell. Tama? Pag mali naman ang inasawa mo, ang buhay mo naman magiging impyerno. Kaya yun yung dalawang mahalagang desisyon na gagawin natin, especially kayong mga kabataan. Kung sino yung inyong sasampalatayaan, sino yung inyong mapapangasawa. At ano dito? Ano sabi ng asawa ni Job? Sumalik ka na sa Diyos mo, sumpain mo na yan. Pero naging matiisin si Job. At ano yung nangyari? Sabi sa talata, basahin ko yung talata. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon. At the end, pinagpala siya ng Diyos. Ibinalik lahat ng nawala sa kanya dahil nanatili siya at nagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya. Kaya mapalad ang mga nagtitiis. Kaya sa ating pag-aantay sa Panginoon, kamusta yung ating puso sa pag-aantay sa Panginoon? Naiinip ba tayo? Ayaw na ba natin? O mananatili tayong tapat sa biyaya ng Diyos? At kung paano pinagpala ng Diyos si Job, ganon din tayo pagpapalain ng ating Panginoon. And as we end, sa ating pagtatapos, ito yung gusto kong iwan sa bawat sa atin. We must wait for our blessed hope, the coming of the Lord Jesus Christ. And while we're waiting, what will be our attitude? Una, with patience, strengthens our hearts, stop complaining, and wait with endurance. I hope na sa ating pag-aantay, sa ating pag-asa, at ang ating pag-asa walang iba kundi